Yo, welcome back sa number one male podcast Southeast Asia Zone sa buong mundo. And to support podcast. Welcome mga pare. Welcome kayo. Naghahanap ba kayo ng mga masculine role model? Kulang. Ngayon sa society natin kulang. Alam ko. Alam namin. So, nandito kami, Anti-Support Podcast, para punan ang pagkukulang ng mga dapat nagbibigay sa inyo ng masculine role model sa mga bahay ninyo. Pero wala. At kung yumao man, kami na. Tama. Paano syempre kino-consider ko pre yung mga namatayan ng tatay, pre. Oh, di ba minsan nawala, edi kami na. Oh. Ba't kinatawa? Tapos sabi ko nung yumao na tumingin sa akin. Hindi siya tumatawa ka rin eh. Galit ka ba sa papa ko? Patay na tatay ko eh. Ako rin eh, patay na tatay ko eh. Ganun. Parang ngayon mo lang nabanggit sa akin yun. Wala naman nagtatanong eh. Parang alam na ni Josh yun, parang 20... Hindi niya alam nung sinabi ko sa'yo, di ba? Oo, hindi ko alam. Yung sinabi mo sa akin, hindi mo rin alam. Siyempre, hindi ko pa. Kaya sasabihin mo talaga sa akin. Hindi ko talaga alam eh. Mukhang tinatamaan na ng chicks inasal. Shoutout sa chicks inasal. Wala si Ching nun, nung time na sinabi ko sa'yo. Parang ano yun eh, 2024 ata. Ganun. 2025, parang ganyan. Bago-bago lang. Bago-bago lang. January ng 2025. Doon, mababa na HP niya eh. Hindi siya nakauwi ng walang TP. Wala kasing baon TP si Papa. Pa, kung may TP ka pa, parang sa langit, di ba, napapanood niya ako. Pa, kung may TP ka lang sana, abot ka sa well eh. Wala. Pareho pala tayo, ganun din. Di lumalaban na lang siya, ilang taon na rin siya nahihirapan. Tingin ko, yun yung the best din talaga na, parang okay na yun, pahinga ka na pa, parang gano'n. Yeah, yan, speaking of ganyan nga. Actually, hindi ko kasi alam kung anong edad ng papa mo. Pero ako, at a certain age talaga. 70, 71 ata. Oh, yun, Tanda na rin. depende na rin sa kalagayan ng health mo. Magiging regalo na sa'yo yun, pre, na mamatay ka na lang. Para sa akin, Oo, ako to, Mercy na yun, mercy. Oo, pre. Gagatawa to sa tatay ko. Galit ka ba sa tatay ko? Hindi, pag galing kasi sa kanya, parang, ito kasi, taga-deliver natin to ng di ba, ng Granada. Kaya pag galing sa kanya, parang kala mo, sarcastic eh. Hindi ko, ito to. Josh, Kasi, tatawanan yung airpod natin kasi patay ng mga airpod natin. Hindi, sige, parang may tanong ako sa inyo dyan, pero ano na muna tayo, introduction. Wala rin TP yung papa ni Josh. Wala rin TP yung airpod. Pareho eh. Low HP na yun. Tank kasi, masyadong matapang eh. It's a good sign ba, pare, na nagagawa nating maging joke na lang tong ganito? Parang accepted na kasi. Oo. Tatay naman natin yun. Kung tatay ng iba, medyo magdadalawang isip ako. Kasi may mga situation talaga sa buhay na kung ako hindi not necessarily kayo rin dapat na na lang mas gusto ko na lang ma-deads eh. Ito mahirap sabihin to kasi meron talaga mga ganito. Doon din naman punta nating lahat. Isang halimbawa para sa akin lang ulit nakailang sabi na ako Wag sana ng kahoy. Kahoy. Ito. Malagay ako sa situation na dialysis ako. Kogi ko. Talaga? Mas gusto ko na lang ma-deads, pare. Kogi ko. Kasi ang hirap nun. Pare. Hindi mo na ilalaban. Ayoko na. Wag. Siguro dapat sobrang... Kasi ang mahirap kasi, kung hindi ka naman ganun kayaman, madadamay yung mga kamag-anak mo. Sila ang mag-shoulder. Diba? Makes sense. Ang gagawin, mag-aarakiri ka na. Kahit basta hayaan nyo ako mamatay ng peaceful na lang. Siguro, hindi ko nagagamutin, hindi ko napapasukin yung therapy na yon. Yung as is na lang kung ano yung sakit ko, bayaan nyo na akong patayin ako niyang... Pag napalitan ka ba ng kidney nun? Kidney ba yun? Kidney yun, di ba? Pag napalitan ka ng kidney nun, okay ka na ulit? Hindi na yata ganun kasimple, pre. Lalo na pag may, cancerous na siya. Hindi na yata ganun kasimple. Napapalitan lang, okay na. Kasi pre... Dialysis ka na lang ng dialysis. Oo, kasi baka kumalat na yun eh. Pag kumalat na, kahit palitan, wala rin, hindi na rin siya nagbi-make sense. So, dodoble ka lang. Okay, kasi iwasan natin yung mga noodles talaga. Sa pagkain na masama kasi yun eh. Pero rin parang pinanganak na sila na yung kidney nila usually hindi ganun ka-strong. Mahina. Tapos konting maaalat lang, medyo bumibitaw agad. Kasi may mga tao din na lagi nagno-noodles pero di naman bumibigay yung mga kidney nila. Napainom tuloy ako ng tubig eh. Hindi pre, alam mo nakikita kong kahit naman siguro doktor mag-a-agree dito.
exercise talaga eh. Ako, sa ilang case na nalaman ko, exercise ang kulang sa kanila eh. Kaya nga, yun na talaga panlaban mo. Style. Hindi ka na nga maayos kumain. Kaya dapat aware ka eh. Ano ba tong kinakain ko? Kasi hindi na siya maayos kumain. Sobrang junk talaga yung kinakain niya. Hindi siya aware eh. So, ganun siya ng ganun. Wala pang exercise, pare. Ayun na nga. Tsaka ano pre, based nga ngayon, di ba, may studies na lumabas na hindi natin, ayoko ibigay hanggat di tayo kilala. So, isa daw, General ng Soy Army. Ano mo, nakikinig ako ng seryoso sa'yo, gago ka. Bigla mong inaaliyop sa akin na bigla, oy! Sa isa daw, General ng Soy Army. Ang puso ko nasa magsasaka. Hari ako ng hip-hop underground. Okay lang kahit biglayin mo kami, magpapakilala kami, okay? Johnson, may follow Chito. natin sa social media. Kung Tingin. gusto mo kami follow ng my class. Available mga perfumes natin sa TikTok and Shopee. Nandyan yung link sa description. Kung lalaki ka nanonood neto, mag-sports ka. 8 assets sa lahat ng social media accounts. Ang puso ko nasa mga manggagawa, lalong-lalo na sa mga mahal kong katulong. At si SJ. I love you guys. Si Cheetah, pakilala mo Cheetah. Si Cheetah. Si Double Down yan, Double Down. So, si Double Down. Ay, mascot natin, oh. Mascot na natin. Cheetah. Sasalita siya pag sexy yung topic. Hindi, tuloy ko lang, pre. May napanood kasi ako niyan. Dialysis siya. I mean, yun nga, nagda-dialysis siya. Dahil kidney failure nga rin. Hirap na. Okay daw yung lifestyle niya. Talaga? Okay daw yung lifestyle niya. Nag-exercise siya. Pero isa sa consistent na hindi daw mawawala sa diet niya. Pansit Canton. Ayan. Kaya tinira pa rin siya doon. At meron din naman, tawag dito, healthy rin naman siya. Mas malala yung kanya kasi yung kain niya, pangit na, hindi pa siya nag-exercise, tapos panggabi pa daw siya. Ako. So, nga ganun. So, hanggat maaari, kung possible sa inyo na maging healthy talaga, healthy living, I think mas maaga gawin yun. So, tinan mo to, kahit ilagay ko sa consideration yan na kahit pala healthyhan mo, kahit pala ayusin mo yung pagkain mo, magkaka-cancer ka pa rin, magkakaroon ka pa rin na nakakamatay na sakit. Pero, deep inside sa akin, given kasi na konti yung case na ganun eh. Konti yung case. Meron kasi, napansin ko dito sa mga tao na to na, kahit naman pala maging healthy ka, tatamaan ka pa rin. Hindi, magiinom ako, kakainin. Puta, yan pa yung tumatagal. Oo nga, no? Actually, tumatagal nga rin sila. Pero, hindi pa rin. Hindi ko pa rin tatanggapin yung ganung sa akin, deep down, mag-i-invest pa rin ako sa tamang pagkain, sa tamang physical activities pa rin. Kahit bigyan ko ng consideration yun, Kasi ewan ko, meron sa loob ko na nagsasabi pa rin, hindi, mapapagana ko to. Mapapagana ko yan na hindi ako tatamaan ng cancer, na yan, sa pamamagitan ng ganitong klase na pamumuhay. Pero kasi hindi naman maayos yung lifestyle na in-example ni Josh kasi lagi nagpapansit canton. Alam mo ba ang pansit canton sa Pilipinas, ang tingin ko isa sa pinakamaalat na noodles sa buong mundo. Hindi tayo sponsoran yan. Hindi, ang akin lang naman. Yung depende sa ano ba, sa tao din kung mahina yung kidney nila. Hindi rin, I'm sorry, but hindi. Hindi. Pero masarap din kasi yung Hindi, pansit canton. wait. Hindi. Ano hindi? Tutulungan ko sila pansit canton. Masarap din naman kasi pansit canton. Nasa sayo pa rin kasi yun. Ipo-promote mo yun? Nasa sayo pa rin ng yun eh. sodium yun No, pare, pwede ka naman bumawi sa maraming water. Nasa sayo pa rin tama. yun. Ako naman, tama ito, sabayan ng... Kasi sa totoo lang, nagpapansit canton pa rin ako at sa tuwing bawat bawat sandok ko ng hibla ng pansit Oo canton. na, sponsoran ka na. Talaga namang unang subo, malinam. Oo na yan. So, hindi kasi nga eh. Nasa sayo pa rin yun. Hindi, naniniwala naman ako doon. I think wag lang siguro yung madalas. Parang, siguro acceptable for me is twice a month. At least. Twice a Pwede. month.
Pwede, tama yun. Kasi may mga, alam mo kasi pare sa squatter kasi, dati akong laki sa squatter, di ba? Sa amin kasi doon, pre, parang sa isang linggo parang normal na mapakanton ka ng mga 2, 3 sa isang linggo. Kasi nga syempre siya yung pinakamadali eh. Mabibili mo sa tindahan, pampalipas gutom. Mabilis lang siya gawin eh. Lagyan mo ng itlog, ang sarap na. Oo. Di ba? Malabsak na Kompleto itlog. na, no? Oh, pansit canton sweet spicy, tapos itlog. Damn. Damn. Food trip na siya, as konting kanin. Sa, eto lang Sinapay. nakakapagpabuo ng araw yun Kung halimbawa craving mo talaga, nag-crave ka No, talaga. alam mo, Boy, may time kasi na, alam mo kaya madalas sa squatter kasi boy, pag mo naglutong kapit boy, amoy kasi boy. oo. Yeah. Tangin na may laki may beef doon. Amoy yung laki may beef pre sa buong barangay. Pre, hindi naman, doon sa buong area pre. Guilty pleasure siya. Yan Yun, na nga parang eh. ang hirap niya, pero Masarap ang kasi sarap talaga. kasi. Oo. Ba't kasi ganyan? Kung ano yung masarap, yun yung bawal. I think kahit naman laki may mag-agree naman sila na bawal naman talaga araw-arawin yan. Kahit naman siguro sila. Di ba hypocrite na lang sila kung sasabihin nila na hindi, okay lang araw-araw yan. Hindi naman pwede talaga. Pero we cannot deny the fact na masarap talaga. Oo. Pero ingat lang. Yun lang ang gusto namin. Kain kayo niyan for your enjoyment, but ingat lang. Kasi, ang isa pala pre, ang cause daw, ang malakas daw pala magpa-kidney failure at kidney cancer is yung sodium, pre. Yung alat. Oo, yung sodium talaga. Chinek ko yung sodium level. Ang sabi kasi, dun sa studies na napanood ko, is at least sa isang araw, ang matake mo lang na sodium para hindi mag-epekto or hindi mag-effect sa katawan mo is nasa 1,200 lang. Dapat. Parang isang kutsara, ganun Oo, ba? 1,200. Sinilip ko yung pansit canton, pre. Sobra-sobra. Hindi naman, 1,000. Yung isang piraso. Isang paketeng ganun. Gago double lang nga sa akin. Bitin ng isa sa akin, pre. Oo, di ba? So, bali pagkain mo kasi ng isa, Dapat pwede na yun. kota na. Kota na. Kota na. Oo. Dahil pag napasarap ka, mapapailan ka pa. Tsaka may iba ka pang kakainin iba, yun. Oo, May iba ka during pang the day. kakainin eh. May kagandahan nga sa atin, 1 meal, 2 meal lang tayo eh. Oo. Kaya ang ganda pala na nagpa-fasting ka. Ganda nga. Kaya sabi ko, lagi ko nire-recommend yun sa mga nanonood eh. Ngayon, sabihin ulit natin, fasting para may time na mag-heal yung mga organs mo dyan. Gawin mong habit yun. At di ka mag-exceed sa sodium and sweets kasi nga 1 meal ka lang eh or 2 meal ka lang maximum eh. So yung 3 meal talaga sama talaga no? Sabi nga, pre, Sama talaga, no? yung breakfast, dapat normally daw, nung panahon daw dati, Yeah. wala daw talagang breakfast. Oo. Wala daw breakfast. Ano lang, lunch and healthy nga yung lifestyle dati. Lunch, tsaka merienda. Pero, Yun na yung, dinner na yun. O, kaya Dinner na yun. Kaya nga siya hapunan eh. Oo, hapunan. Hapon. Oo, Oo. hapunan siya. Kasi hapon talaga siya kita. Hindi gabi. Hindi talaga gabi. Pero healthy yun ah. Oh, so, yung breakfast daw is pinromote ng Propaganda propaganda nga. nga para mapagastos. Nakalimutan ulit. ko yung pangalan ng tao na yun eh. Sa American yan. Sa Western na naman nang galing yan. Christopher Min. Tapos, ang Body pinromote pics. pa nilang breakfast is cereals Cereal. pa. Oo. Hotdog. Nung time na yun, cereals lang. Cereal. Bacon. Yan. Hindi- Lately na yan. Lately na yan. Lately oh. na yan. Pero cereal talaga. Cereal. Ito mo yung cereal, pre. Sugar. Yeah. Oo. Para ka nag-chicherya sa umaga. Tapos milk pa. Oo. Tsaka alam mo, Dapat egg na lang no? oh, Ideal talaga. low satiety eh. Talagang Tindihan. actually, panalo talaga ang itlog eh. Wala kasing kita. Kasi nga, napakadaling i-produce ng itlog at ang daming kalaban sa itlog. Eh sa cereal, pwede maging unique. Diba sa egg, hindi ka naman pwede maging unique sa egg eh. Tsaka, Diba? Oo. Sa cereal, pwede mo i-packaging, yung lasa, pwede mo baguhin. Yung egg, di mo naman kaya fix yun. Tsaka may factor kasi ng ano rin yun, ng parang addicting din yun eh. Dahil nga sugar, sugar, eh. yeah. Yun nga naging trick sa sugar. Tsaka yun nga, kaya nagbe-make sense nga na kung babalik lang tayo sa history, wala naman talagang breakfast. Kung isipin mo sa caveman, di ba pagising mo sa umaga, hindi naman nakahanda yung pagkain mo eh. Oo, Wala kayong hulihin mo pa eh. hulihin mo pa eh. Hulihin mo pa. So yung katawan, hindi tayo ready doon. Hindi talaga. Talaga built siya. Hindi talaga. Oo. Kaya ako, nung na-instill ko rin sa utak ko yan, sinabi ko rin talaga na wag na mag-breakfast. Kumbaga, nasayop ko rin yung sarili ko eh. Pumapangit din yung pakiramdam ko pag nagbe-breakfast ako eh. Pero pre, bigyan ko kayo ng trivia tungkol sa Parang akin. bigat, no? Oo, bigat. Kung tutusin ako, late na ako nag-fasting eh. Naalala mo ba tong kwento na to? Mas nauna ka pang nag-fasting kaysa sa akin. Mm. Binanggit mo sa akin yun. Fasting ka bro. Sabi ko,
Hindi ko kaya, pre. So, mataba ka nun. Ang taba na pisngi ko nun. Meron pa akong video sa YouTube. Pag pumunta kayo sa channel ko sa YouTube na 8 Asset, makita nyo doon, meron akong mga na mataba pa pisngi ko. Kasi nagbe-breakfast ka. Oo, kain ako ng kain. So, itong breakfast na to, ito talaga nakakataba ng mga Pilipino. Do you agree? Oo. Kasi ako din, pag nagbe-breakfast ako, nagkakabilbil ako eh. Pag hindi ako nagbe-breakfast, ang may abs Ang ako. ganda ng chan mo. Diba? Oo. Tingnan mo to. O, ayan, bigyan ko kayo ng assignment, ha. Well, agahan niyo yung dinner ninyo. 6, sabi mo 6 p.m. or 7 p.m. dinner. So, okay ba yun? Huwag ka nang kumain, tulog ka na. Pagising mo sa umaga, yan ang peak body mo talaga. Ang ganda niyan, pre. Magaan. Oo. Paborito kong tignan yung sarili ko, pre. Pagkaagising ko lang, may abs Kahit talaga ako. Flat. Pag gumagano na ako, putang ina, pogi, oh. Oh, peak yan. Kaya mong ubusin yung oras mo tumingin sa salamin. Oo, sa ganda peak na talaga. natawa mo. Taka maglaro ng Gundam. Oo, habang naglalaro, puta. Pasabog din nandyan yung mga bomba. Pero pag nagawa mo yon, kunyari, hindi mo pa nakita, ay, hindi pa okay, kulang pa. Ngayon, ito, tinan mo, kung bakit nakakataba yung breakfast, kasi ang mangyayari sa kanya, so dahil nga, gutom ka nun, dahil galing ka sa tulog, wala kang ano, kahit anong ilagay mo pagkain, kahit pangit na klase ng pagkain yan, lahat yan masarap. Bibirahin mo. So, actually, close to quota ka na sa calories mo for the day pag nag-breakfast ka. Ngayon, pero, dala na kasanayan, magkakaroon pa ng lunch, may nagme-merienda pa, may nagdi-dinner pa. Alam mo, nangyayari nun, actually sa lunch, sa kalagitnaan ng pagkain mo ng lunch, yung appetite mo, hindi na siya ganun kalakas. Hindi na siya ganun. Alam mo, nangyayari, ano ba ang mga klase ng pagkain na nakakain mo kahit busog ka na? Mga walang kwenta ulit, mga matatamis na ulit. Yun na. So, Hindi na siya kailangan. Hindi na kailangan, kaya nakakataba talaga. Kung naka-psychology ka na, dapat kakain pa ako Kaso dahil, napuno na ako nung breakfast, parang busog na ako, hindi na nutrient din sa pipiliin mo. Parang junk food na lang din. Oo. Bullshit din ang merienda, do you agree? Oo. Bullshit talaga yun. Isa mo na lang. Isa mo na lang. Ako maniniwala lang ako ang deserve ng breakfast. Ito naman, depende rin naman. Deserve ng breakfast, karpintero. Hardcore Mga athlete. kargador. Yung hardcore talaga magagamit mo yung katawan mo talaga. Sunog yung energy kasi Sunog during the din day. Oo. Balik-balik lang. Burn na burn. Burn na burn. Walang karapatan sabihin ko na, baka i-clip nyo to. Tao mo. Ang walang karapatan mag-breakfast, yung mga office work. Totoo. Nakaupo ka lang. Meron mo kakakain mo. Itlog, bacon, kanin. Ngal-ngal. Tapos pag uwi mo, pagpunta mo sa office, wala kang nabuburn dun. Oo. Meron kang bilbil nun. Tapos, hintay na, titingin sa oras. Lunch break na. Kain ulit, ngal-ngal ulit. Adobo, kanin, 2 rice. Oh. Trabaho ulit. Ito ulit, ganito lifestyle nyo. Hintay ng 3 p.m. Puta, merienda na. Punta ng Starbucks, coffee. As anti-support na. Antay-supot na. Tapos, iced coffee. Ano pa to? Yung ensaymada. Yan. Oh, tangina, Donut. ngal-ngal. Bibigat nun. Balik. 2 hours, 5 p.m. Oh, biyahe. Dinner. Tingnan mo yun. Oo, Tingnan dinner. mo yun. Ilang kain yung pre? 4. At hindi pa pre ito, isa pang i-modify natin yung kwento mo. After work, magiinuman sila Ako po. Ay, putya. So, dinner muna tayo pare. Wala pa laman tiyan ko Oh. Tapos order ng beer. Order na. Ito pa yung pre. Ito pa. Pagkatapos uminom, pre, parang ang sarap kumain. Ay po. Nakainom Lulugaw Papares pa. yan. Lugaw. Papares. Lugaw, pares. Oh. Wala lang ibang ginawa. Wala na. No wonder. Oh. Di ba? Pagkadating mo ng 30-35 po, kidney. Patsay. So, ako, masama ba na sabihin natin sa kanila, huwag kayo mag-breakfast? Makakatulong nga sa'yo yun Makakatipid ka pa. Pag kinancel nyo kami na sinabi namin huwag kayo mag-breakfast, puta, hindi na kami yung tanga. Kayo na yun. May problema na kayo. Oo. Hmm. So, yan Speaking of mga empleyado na walang karapatang mag-breakfast, Hmm. ano ba para sa inyo yung trabahong walang kwenta? Ang ganda ng pasok mo. Worst, kumbaga pa. Worst job? Oo. Okay, sige. Yung sabi nyo. In a worst job, no? Ah, Ako kasi magbabase ako sa prinsipyo ko Sige, Una ko sige.
kilala naman nila tayo, nanonood sila sa atin, no? Alam mo na gusto natin hangga't maaari, nandun yung prinsipyo, yung mindset na makapag-provide nang hindi binibenta yung sarili. Hindi ibinibenta yung soul. Di ba? Napag-usapan natin. Kaya nga sabi natin, 10 million o may ethics ka rito sa noo. Hindi pa rin tayo napapayag. Ay, oo nga eh. Kasi importante sa akin yung ano ko eh. Dignidad ko eh. Kaya ano ba? Ano bang trabaho ang... Ako pare, I'm gonna be straight. Sorry, pasensya sa inyo. Pero ako, prinsipyo ko, hindi talaga ako magmamacho dancer. Kaya para sa akin, sinabi ko to eh. Kumbaga, message ko to sa sarili ko eh. Maghirap man ako, mawalan man ako ng pera, hindi mo ko mapapamacho dancer. Eh, paano pag Ah, talagang may cancer yung ano mo, hindi. yung parents, halimbawa, Hindi. kailangan mo magpagamot, sa macho dancer mo lang makukuha yung tanging pera agad-agad. Kailangan Hindi. siya maoperahan. Pasensya na. Goodbye ma. Goodbye pa. Goodbye pa. Goodbye pa. Goodbye Magtatrabaho ako, magko-call center ako, magkakargador ako, magkakarpentero ako. Diba? Kakainin ko yung clout. Kunyari, wala akong clout. Ay, kunyari, ito na ako, bigla ako na zero. Hindi importante sa akin yung clout ko. Importante makapagtrabaho ko. At the end of the day, may mukha pa rin ako iharap sa mundo. Maglamag. Hindi ako magmamacho dancer. Anong mas pipiliin mo? Corn star o macho dancer? Magandang question yan Ganda naman. Magandang question. Andere. Anjagura. Kasi, Ano na ako? kasi ganito yan. Ano ba madalas nangyayari pag Corn star. macho dancer? Straight corn star. Makakasibak pa ako. Pipiliin ko. Go. Pero kasi alam mo, tingin ko sa kanila, syempre uutusan din kayo nun na kung anong gagawin dun eh. Yun na nga. Hindi naman yung pure pleasure mo lang eh. At least ipapasok mo yung edits mo sa kanya. Alam mo, iniisip ko nga minsan pagod na rin yung mga yun. Pagod na yung kakabayo. Eh kaso may scene pa. Di ba? Tuloy mo yan. Pero wala, sinagot niya naman eh. Malaki sahod nun, pare. Oo nga, no? Malaki sahod nun. No? Tapos ang dami mong body count. Hmm. Eh di, Kasi sa macho dancer, pre, ganun din naman. Napapahiya ka rin naman eh. Eh kung papahiyain ko sarili ko, sa corn star na lang. oo nga, no? Tama. Napapahiya, no? Parang, Mare-rewardan pa ako. parang slave nga yung macho dancer, pre. Oo, pre. Kasi tignan mo, pag porn star ka, hindi ka naman nila din pipilitin na sa puwet eh. Sa bagay. Ba't ba kasi papatira ka sa puwet? Ba't kasi nandun? Siyempre ang corn star mo, babae ang katambal mo palagi. Nirespeto ng ano yan, pre, ng porn yan. Oo, pag ayaw pag mo. straight ka, it's either, pag sinabi mo, pwede ka naman tumanggi. Actually, oo nga, hindi mo nga siya makukumpara. Kasi nga, kaya may nakadikit na star eh. Kasi, hindi ganun kababa ang tingin sa'yo nun. Parang partnership ang treatment sa'yo nun. So, as long as mag-agree ka naman sa mga scene, okay naman sa'yo yung scene, pwede. Oo nga. Kaya, Babae lang naman nakakaya doon, pre. Si Johnny Sins ba, kinakamuhian ba ng tao? Hindi, pag nakikita nga si Johnny sa interview, ang good vibes niya, pre. Ang gaan ng vibe niya, pre. Legit tol, ang gaan ng totoo, vibe ni Johnny totoo. Sins. Something na hindi mo mafe-feel sa corn star na babae. Something na ang bigat-bigat ng dala ng babae. Mia Iba kasi, Khalifa. no? Mia Khalifa, di ba, pag in-interview, di ba, kita mo yung bigat ng vibe niya. Puro siya drama. actually, po, kasi nagko-content na rin yung mga babaeng pornstar na yan, di ba? Kargado eh. Pag ano, no? Pag sa mga sagutan, yung energy, yung vibe, kargado. Iba, may bigat na nga talaga. Ano eh, nakikipagtawanan lang, smile lang ng smile, chill lang, di ba? Iba kasi yung dating ng, iba talaga yung impact ng sex sa... Lalaki. Diba? Mas nagiging good mood pa, di ba? Tapos si Janet chill lang, di mainit ulo niya. Kevin. Kahit nga si Adam 22, hindi mainit ulo niya eh. Kasi nakakasibak siya. Kaya pag tinanggal, kaya nga mayroong teroristang lalaki kasi hindi sila nakakapagsibak. Wala silang family, hindi sila nakakaiyot. Deprive of sex yung mga yun. Oo, yung mga lalaking ganun, sila yung gumagawa ng masama, naging old dapper. Di ba kasi, hindi sila attractive eh. Pangit ng katawan, pangit ng ngipin, ang pangit ng itsura, maliit pa. Tapos, wala ring pera, nagiging old dapper. Kahit di naman dapat. Tapos, deprive of sex pa. Pero meron akong gustong ipasok. Tingin ko naman hindi ito mali eh. Hindi, ang intention naman natin ay para sa ano. Kasi meron akong classmate dati na madre.
Babae to. Oo, babae, madre nga. College ako, Kali classmate. mo, trans. Kagi. Sino si Raulo nag-trans tapos mag... Bawal ba yun? Genuine question. Bawal ba yun? Bawal Eh, yun. sabi kasi nila, Gabe, trans women is women daw. Eh, kasi si Raulo tong mga to eh. Pero legit bawal yun. Kahit trans. Bawal yun, tingin ko. Bawal yun. Maipupusta ko na bawal yun. Pero makakalusot ba? I think yes. Pag maganda yung pagkabira sa trans. Oo. Tsura niya. Hindi, tsaka hindi ba i-check ba yung ano nila? Hindi bawal yun. Kaya pwede nga, you know. Hindi, pero pero hindi talaga kakayanin yun. Hindi gagawin ng trans yun. Nag-trans tapos magmamadre. Extreme yan. Never. Pero yun nga, meron akong classmate dati na madre. Tapos, ang tagal ko na siyang hindi nakikita. Tapos, siguro 2 months ago or 3 months ago, napadalaw ako sa simbahan, nakita ko siya doon. Ang gaan niya. Ang ngiti. Talaga? Oo. Magaan yung madre? Magaan yung fuck? vibe. Magaan yung vibe niya. Hindi kung yung madre, kung magaan yung madre. Yun nga. Ito yung inanedyo. Tinatrap mo tayo. Putang ina. So, pre, bakit ko naisip yun? Anong connection nun? So, sinasabi ko nga, lalaking sagana sa sex, magaan, babaeng pinagpiestahan sa sex, mabigat. Mabigat. Pero ilagay mo yung extreme niya na halimbawa sa madre nga, na alam ko, hindi ko alam kung ganun ang case sa lahat. Pero dahil classmate ko yun nung college, sigurado ako tatandaan niya pa ako kung maliligaw man sa kanya tong content na to. Ay, hindi ko siya Ano friends. bang galaw niya nung panahon di pa siya madre? Pangiti-ngiti lang kasi siya. Alam mo nga, kahit biruin mo siya, dahil syempre, iba ang tabas ng dila talaga natin eh. Kung tutusin, hindi talaga magmamatch yung energy na madre, ako kausap ko madre, parang may ilang talaga eh na parang hindi acceptable sa madre yung mga lumalabas sa bibig mo. Pero siya dahil sa sobrang gaan niya, tatawa lang siya. Ganun siya, Oo, ganun. ang gaan. Ngingiti-ngiti May lang. mga traces ba ng ganyan, pre? Di ba sabi mo, nagmadre siya? Hmm. Nung college ka-classmate mo ba siya, may mga traces ba na magmamadre to? May Hindi. mga signs? Naka-uniform na siya ng madre nun college pa lang. Ah, talaga? Pwede yun. Hindi yun pwede Tangina yan ka na naman. Hindi Don't pwede go ligawan. there. makausap ng... Pwede. I mean, Hindi, yun nga. Ang sinasabi ko nga, alam mo yung hindi pwede. Kasalanan. anang yun. green, na mga green. Then, Hindi tingin ko, ito nga sasabihin paano ko, pag pre. na-in-love siya sa'yo? Ay, dapat niyang kalimutan yung mag-quit siya sa pagiging mother Pwede niya. yun. Oh. Dapat, hindi ko alam kung pwede, pero sino makakapigil? Ito nga eh. Nakita, mahirap na naman to ah. Yung mga kabadingan Pumunta ka nga din. eh. Yung mga kabadingan nga ayaw magpapigil eh. Bagay. Di ba? Pero, yun nga, hindi ko i-advise. Kung madre ka na, tuloy mo na yan. Napaka-madre ka Pero na. may choice naman talaga. Kung sakaling di nila kayang kontrolin yung temptation, sila mismo aalis dun, Sa pre. pari din, pwede rin yun. Na umalis na rin. Oo. Dahil na-in-love sila. Oo. Pwede rin siya mag-quit sa job niya. Actually, may pinsan ako na nagpari eh. Tapos, pero, yun nga. Ano Iba pala calling niya. Hindi niya tinuloy. Pero nagpapari na talaga siya. Nag-uniforme na siya ng pari. Nagmisa na rin siya. Nagmisa na rin siya. Oo. May Hindi niya tinuloy. retirement fee din ba yan? Alam? Tingin ko, Alam? retirement. Retirement fee. Tingin ko meron yung mga yan. Pwedeng, Kasi kung tutusin, may pera din yan eh. pwede ka mag-ipon ng 15 years lang. Ayoko na, gusto ko magpamilya. Pwede yun. Oo nga, no? Curious ako sa ganun. Hindi ko lang nakita yung case na ganyan. Yung nag-retire tapos nagpamilya after. Pero alam mo, Comment down below nga, may mga kilala ba kayong ganun? May mga curious din ako para mabasa ko. May mga madre ba kayong kamag-anak or pare nung umalis na, nag-asawa. Tapos anong issue? May issue ba ron or what? hindi, tingin ko, Kadalasan kasi, hindi straight male. hindi, ito nga napansin ko, pre. Diba? Hindi ko alam. Ito napansin ko, pre. Kung halimbawa, papasok ka sa pagpapare, tapos may plano kang itigil yun in 15 years o ganun, tingin ko, hindi ka talaga abot ng 15 years eh. Hindi ka abot kasi dedication talaga eh. Kasi halimbawa, yung mga paring nagtutuloy talaga, ang vision nila ay
ibigay sa kanila yung management ng isang simbahan eh. Kumbaga, gagawin silang authority. Yung sa parokya, yun nga yung Parokya, sinasabi, oo. So, it takes trabaho at dedication talaga. So, kung naka-mindset ka na mag-iipon lang ako, alisin ako, tingin ko hindi mo kakayanin yun, hindi ka aabot sa ganung punto. Kasi kung gano'n yung ginagamit mong Ganon yung tumatakbo sa utak mo. hindi ka natatagal ng 15 years. Hindi ka tatagal ng ganon. Kaya pure siguro sila. Jesus talaga, pure Dapat service. naman talaga. Dapat talaga. One way talaga yun nga. Pag pinasok mo yan, talagang all in. Kasi, may mga parokyano ba? Basta may ganun, may mga simbahan sa lugar namin na dati liit lang nun, sobrang small time talaga. Laki na. Dahil sa pari yun. Dahil sa pari nga. Leadership na yun. Worst job in the world. Kayo ba? Nakapagbigay na ako eh. Kayo. Anything na... Kasi meron na ng ganito eh. Ano yan? Anything na nagpo-promote ng LGBTQIA. Job ba yan? Kasi kung binabayaran ka ng dahil dun, edi... Tinapondohan, no? Ako siguro ang worst job sa akin, sagutin ko na mabilis. Yung nag-aalaga ng crocodile sa kanang lion. Hindi Oo, nun pare. Ayaw mo dun? Hindi Ako nasa loob ka ng hawla, boy. Tuwing papakainin mo lang sila, pre. Nasa loob ka nga ng hawla. Alam nyo naman marami aksidente dyan na, di ba, 20 years yan ang inalagaan, 10 years yan ang inalagaan. Puta na sinasakmal pa rin sila pag sinaltik eh. Iba pa rin kasi ang wild pare. Pero hindi yan ang worst para sa... Ayoko gawin yun everyday for 700 pesos, pre. Di ba, worse yung for me. Unless, sabi ko for me. Kung ikaw, may passionate ka talaga sa lion at crocodile, then it's just good for you. Good Pero for you, for me, worse yan para sa 700 Talaga? pesos, pre. Oo. 700 pesos? Per day? Per day yun. Papakain ka ng leon. Papakain ka ng crocodile. Nasa loob ka. Pare, kailangan mo pumasok sa hawla kasi i-snatchin ng ibang lion yung pagkain pagka binato mo lang random eh. So, isusubo mo yan talaga. Ito sa'yo, ito sa'yo, ito sa'yo. Pare, worse yun. Sa Pwede akin, akong mamatay. ako depende siguro. Depende sa orientation sa akin. Pag binigyan nila ako ng chance na kung sino yung OG doon, yung kilala ng lion, tapos i-introduce nila ako ng maayos, kaya, magiging cool para sa akin yun. Gagawin kong cool yun. Puta, cool yun eh. Oo nga. Angas mo kaya Ito pa, pre. You're gonna tame an animal na karamihan. Parang boxing din. You're gonna tame an animal that everyone is scared of. Tapos ikaw, pinapakain mo lang. Parang boxing. Ang daming takot pero ginagawa. Dito ka mag-agree. High risk, low reward. Tama. It's not worth it, bro. Tama. Hindi, pero ako, once na connected ka, kasi sabihin ko sa'yo, Tama, tingin ko yung mga yan, pre, tanggap na yun yung mga kamatayan nila. Diba? Hindi ko nga tanggapin sa akin. Tanggap na nila yung kamatayan Kasi nila, pre. mamaya saltikin, pre. May dami kasing video talaga, pre. Sinasaltik minsan. Nasaltik eh, no? Tapos ang panlaban nila, stick. Bawal mo kasi Ay, barilin. salbahe din kasi yun, pre. Yung mga nagsistick. Pre, bawal mo barilin, pre. Kaya ini-stick yung pre. May kinakagat na kasi, pre. Kaya may pumapasok na ibang tao. Hoy! Hoy! Bawal mo naman kasi tagain eh. Kasi nga, malalabag mo yung rights ng animal. So, stick lang talaga ang gamit mo. Ay, layuan mo siya! Puta, sinasakmal na siya. Yun yung imagine, pre. Layuan mo siya! Pre, ganun ginagawa nila. Nakikita ko eh. So, hindi ko susugal yung life ko para sa 700 pesos. That's worse for me. Ako para sa akin, That's worse pre, for me, pre. pag halimbawa, gano'n ang trabaho mo, sa halimbawa, sa gorilla, ang ano mo, Sa pa yan. Isa pa yan. dapat magaling ka sa jiu-jitsu, pare. Tapos pwede mong i-jiu-jitsu yung ano. Take down mo, gorilla. Tangina. Rear naked! Tama na! Tangina. Gagawin kung ginanon yung... Ganito! Ganunin ka lang nung pre, di ba? Ganun ka na, porasado ka na sa leg. Ganunin niya lang. Ano? What's this? Yung kamay mo. Tapos yung kamay mo... Ganunin niya lang yun. Ganun na lang yung laban mo. Ganito, kunwari yung hayop po. Tama na! Pero pare, speaking of yan, sa ano, punta, zoo kaya tayo. Oo nga, Gago, no? nakaka-amazing makakita ng mga Oo nga, gorilyang ano. Saan ba yung bansa? Pinakalimutan ko kung saan yung pinuntahan namin, kung Vietnam ba yun o Taiwan. Basta pinuntahan kami, Taiwan ata. Yung Yung zoo. maganda atang zoo, Singapore eh. Gusto ko yung makikipag-ano na yung gorilla sa akin. Hindi
Hindi ka pa naririnig ng live Gago, nakaka-amaze, yung pare. drum. May Diba, takot. Oo. Oh. Malakas yung tunog? May nakita Hindi kasi naman. ako, pre, alam mo ko bakit hindi ako na gusto ko yung mag-tame ng animal. Nakikita ko kasi sa TikTok yung alam ko nakikita nyo rin yun. Yung may alaga siyang mga lion. Yung guwapings din na lalaki. Oo. Sabi ko, tangin na, angos oh. Nauutusan niya, nabibelly rub niya. Tapos wala lang. Pero yun nga. Pwede naman ako maging maangas sa ibang bagay. I think Kasi, doon na lang siguro ako. may lumabas. Ang ina. Di ba may lumabas na rin, may nakita ko sa TikTok niyan. Tusok-tusok yung katawan. Puro siya tusok-tusok. Tusok lahat. Tusok-tusok. Ay, pumasok sa salayon. So, pag sinasakmal siya, Pero AI yun eh. Ay, Nakita niyo yun? AI Nakita naman. niyo yun? Pero meron siya napanood na hindi AI. Na nagpanggap siya na parang lion talaga. Nag-costume siya. Costume siya na lion. Gago, sinasakmal siya eh. Banda ulit, binitawan niya yung costume. Putang ina! Napanood ko yun, tanginang trip yun. Bumaba lang siya bigla doon sa may kotse. Parang safari yun, di ba? Tapos nagpahabol siya. Yung mga lion una nagtakay, parang sinabol na siya, ginaganon-ganon yung legs niyo. Lion nakatayo. Tangina. Takbo. Ang kulit eh. Nung kinakalmot siya, aray-aray siya eh. Pero nakabilib pre, no? Nakakapasok yung tigre sa car. Hindi kinakain yung tao sa loob. Oo. Ang sayang pala doon kasi malaki yung kotse. So akala niya yung tao doon Buong parang tao. isang sa kotse. Oo. So wag ka lang daw maggumalaw na prey kasi ang prey nature kasi ng prey ang tumakbo pag nakita predator, 'di ba? Wag ka tumakbo, hindi ka gagalawin eh. Ganun yung tinuturo sa mga di ba, sa yung mga gorilla sa TikTok. Yung live nilang nakikita katabi nila. Nakatayo lang din eh. Oo. Tapos ngungaya ng dahon. Basta wag ka tatakbo. Para hindi ka nila mamukha ang prey, ganyan. Kaya palang ngungaya ng dahon, parang pinapakita niya na parang herbivore siya, hindi ako threat sa'yo. I think parang ganun. Parang Pero, yun nga eh, sa Taiwan, na deer. nakita namin yung malalaking gorilla nung nag-ganon ng arms. Mabibilib ka kasi ang laki. Talaga. Oo. Gano'ng kalaki? Malaki. Sabihin kong, Pero di 6 foot yun, ha? Silverback yan. hindi ko na alam yung mga tawag, iba't ibang klase yung mga nakita ko eh. Silverback yung malaki eh. Pero Silverback gorilla. nakakatakot na ayaw mo talagang pumeso sa tabi nun. Parang kaya kanyang baliin talaga. Oo, Tingin mo? tangin ng- Pati braso malaki. Laki! Laki, pre. Tsaka laki nung back. Basta, wow! Napag ganun talaga ako nung nakita, wow! Putang ina. Tapos yung ganun daw pre, yung ganun, parang hamunan sa kanila yon eh. Pagka ganun ka. Kaya pag gumanon ka, may mararamdaman yung May gumawa ng ganyan. Oo. Pag gumanon yung gaganon din yung gorilla. Oh, baka lapitan ka niya, ganun. Yung sa napanood ko sa TikTok, siya, Samoan, malaking lalaki din, nasa zoo, tapos open. Nandyan siya sa open. Gumanon siya. Tapos yung gorilla, tumingin sa kanya na curious. Pumunta doon talaga. Gumanon, lumapit oh. Tapos gumanon ulit siya. Tumayo na yung gorilla eh. Parang, anong gusto mong yun dyan? Malaki din, no? Oo. Yun sa kanila yung parang Pero nangahamon. di siya ka eh. gumanon. Pero parang naprovoke lang siya doon sa ginagawa nung... Malaki din yung lalaki. Mga ganun. Ang laki ng mga gorilla, hindi ko siya basta sa height eh. Kasi kung sa height, doble yung height. Pero yung laki ng kamay, laki ng braso, laki rin eh. So parang Doble ng height mo? parang triple ng tao eh. Wait, doble ng height mo? Pwede. Pero, pwede. Pwede ganun. Yung mga matatanda na, pwede. Pero hindi kasi sila, kasi di ba nakaganon sila, so kala mo compressed eh. Pero pag gumanon na, tangin ng laki pala. Ganun eh. Oo. So, yun. Kaya hindi ako mag-agreeing worst job yun. Nakakatuwa nga yun. Yung magpapakain ng crocodile at lion? Oo. For 700 pesos? Tanggap na nila kamatayan kasi nila noon. Kaya, ganun. Worst job. Ito na naisip ko. Worst job. Go. Pag debunker ka, tas nasa kwarto ka lang. Gago ka. Walang kwentang trabaho yun, pre. Gago ka, Tangina, pabulok ka lang ng pabulok nun habang, di ba? Habang ginagawa mo yung trabaho mo. Talaga si drop bombs talaga to eh. Gago ka, bro. Drop bombs. Wala That talagang you keep some forgetting. Walang kwentang trabaho yun. Makakapagturo kayo ng halimbawa ng tao na ganun, na hindi na napupunta sa maganda yung buhay niya. Di ba? Yeah, I agree. Kasi nga, halimbawa, itong debunker nga na to, kung maganda yung trabaho niya, kung naaapektuhan siya nito positively,
makikita mo yung improvement eh. Totoo. Improvement sa setup niya, Sa freshness ng mukha niya. sa freshness ng mukha niya. Yeah. Di ba? Ang Tapos, hirap depensa, ano na. hindi mo talaga madedepensa yun. Question yun, no? Sibi mo ilang taon niya nang ginagawa yung trabaho niya. Hindi ka magkakamali. Ako, hindi ko kilala ng personal yun. Pero, ipupusta ko, hindi ako magkakamali. Na pag nakita ko yung buhay yun, walang kwenta buhay ng tao na yun. Unattractive. No, eh. Walang babae. Diba? Tsaka, tinan mo, Paano mo didepensahan yun? magpapakita siya ng resibo. Ang tanong, paano niya ipapakita yun? Paano siya magpapakita Paano mo ng resibo? didepensahan yun? Oo nga naman. Ay, nako. If that's, kung tama yung ginagawa mo at maganda, it's gonna reflect on your lifestyle. Kasi sa'yo rin mismo, lalabas yun. Yeah. Alam mo kaya nga pangit na halimbawa yung pag... ito pre ito ang Worst job siya sa'yo. worst job. Ito yung expectation once na nilabas mo na sa social media yung sarili mo. Dapat pa-improve yan. And, if you're a debunker, naghahanap ka ng mali eh. Oh. Naghahanap ka ng mali. So, perfecto buhay So, mo. dapat, ideal din yung buhay mo. Oo, mismo. 'Di ba? Alam mo, nakakapagtaka, halimbawa nga dun sa debunker niya, at kung sino man yung mga kabatch niya na content creator, may kita mo. Kaya solid ang fanbase. Nag-i-improve yung buhay nung iba eh. May kita mo na nag-i-improve yung buhay eh. So, siya, sa quality ng comment section niya, sa number ng supporters niya, yung quality ng supporters niya, ewan ko kung may nagsusupport pa yun. Nakita mo pa, ubos ng paubos. So definitely, walang magandang nangyayari sa buhay mo pag ganun, di ba? Pangit yung trabaho na yan, kung ako sa'yo, tigil mo na yan. Worst job, no? Worst job talaga. Hindi lang sa joke na paraan, tangina, no? So kayo mga pare, tatanungin namin kayo, no? Kayo bibigyan namin ng assignment. Ano ang worst job sa inyo based sa mga prinsipyo ninyo sa buhay? Interested kaming makita yan at marinig yan dyan sa comment section. Right? So sana nag-enjoy kayo sa mga pinag-usapan namin. Kami nag-enjoy kami. Halata naman, no? Tawa kami ng tawa. So, Nag-enjoy kami halata. Ikaw, Cheetah, nag-enjoy ka ba? Hindi mo alam. Nag-enjoy ako. Hindi mo alam yun. Sige, pero mo na. so yung mga pare, no, maraming salamat. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos at sa Put Podcast. Babalik kami. 3 p.m. Yeah! Ang lamig. Baby! Thank you, guys. Next time na ako magbabate, sa susunod na lang, ha? Walang pake, payat ako, ngunit yung pulsa malaki. Shout out to my boy J.O.P. Etase, tatsi, eko, parang sumakay ng Lambo. Walang preno, kala mo si Lando Norris. Pag ako nagmamaneho, mga rapper nyo panis, iwan lahat yan kaysa tao. Wag mo akong aangasan, laking kogyo to mamen. Sanay na kami sa shit bago ka pa magkabarel. Ako na ang bagong face, ang anti-polo, what the hell. Sipag ko na nanadyak ng mga tiko.